Treasure hunting weekend, mga katiyats. Kami ay papunta na naman ng aking team sa isang bundok. Medyo mataas-taas na bundok to, nakakahingal. Lalo na ngayong tag-init. Nakalimutan ko ang face mask ko, kaya ayan, kitang-kita yung pagmumuka. Kasama ko rin ang Surigao San Junior. Galing pa ito sa kanyang summer vacation. Napansin nyo, tumaas yan, di ba? Last year ay hindi pa gaanong matangkad yan. Ngayon ay kasing tangkad ko na. 5'10", 5'10 ang height. Kasama ko ang pendulum, kasama din ang Invisible Man. At meron tayong isang bagong kasama. Wala pang pangalan. Okay, so eto, malapit na kami. Meron kaming nadaanan. Pagpakita ko sa inyo ngayon. Mga trail sign sa bato. Yung mga guhit sa bato na gawa ng tao. 2 linya, 3 linya, ganyan. Ay mga trail marker. Lalo na kapag may arrow. Lalo na kapag may footmark, di ba? Footmark, 2 footmark, left and right, ibig sabihin malayo-layo. Kapag isa na lang na footmark, malapit na lang. So yan yung mga footmark, napaka-importante ng footmark. Okay, mukhang naliligaw kami dito. Ang hinahanap namin na yung araw. Marker na araw. Meron daw dito. Ang marker na araw naman ay maraming nakakuha niyan. Dekada 80-90, panahon ng aking ama, ay maraming nakakuha na ikinuwento ng ama ko kung paano nakuha sa mga tinatawag na sun marker or spoke. Well, ito nadaanan namin, ibahagi ko sa inyo ang kahulugan nito, mga katiyat, sa mga bago pa lamang. Century tamarind tree ito, kaya bahagi ko sa inyo. Century old yan, no? Matandang matanda. At sa harap niya, papuntang east, 7 meters, ay merong bent century coconut din. Century coconut, ayun, no? Naputol na sa pagkatanda niya. Pero nakabaluktot, bent, naka-elbow. So yan ay ginagamit na mga marker ng Hapon. So pwedeng meron dito sa may-ari ng lupa na nakapanood nito, ay pwede nyong itry ang baba ng elbow. Okay, kahit na walang detector, test dig lang ng 2 meters. Okay, so meron akong ilustrasyon dito para sa mga bent tree. Okay, mga katiyats, so ito yung ating ilustrasyon kung paano natin sasabihin o paano natin nasabi na merong treasure sa bent coconut tree at isang old tamarind tree. Okay, so katulad nito ay present ang 2 element, ang tamarind tree at ang bent coconut tree. So kapag deform, ang tawag nito deformed coconut tree or bent. Kaya merong mga treasure under the bent tree or treasure in the bent tree. Ito kasi yung mga pinagbaunan ng mga Hapon noon na nagmadali lang, yung mga tinatawag na individual soldiers treasure, yung ibinaon lang ng nagmamadali na ninakaw lang, ibinaon ng mababaw. Ito ang maganda sa mga bent tree, bent coconut tree, ay mababaw ang pagkabaon. Ngayon, marami namang coconut tree na bent, di ba? Marami kayong nakikita niyan.
lalo na yung nagsasanga na coconut tree, mga marker din yon. Yung letter Y na coconut, di ba meron yan? Ngayon, kung yan ay century old coconut tree, yan ang unang tingnan. Kung century ba siya na bent or deformed coconut. At kung century old, pwedeng marker siya. Pero kung nag-iisa lang siya, wala siyang kasamang isang marker, katulad nito, dalawa na sila. So isa ito, pangalawa ang tamarind, which is ang tamarind ay sa tingin namin ay century tamarind. Kaya isa na lang ang missing dito, yung bato. Merong bato yan na nilalagay. Ngayon, kung narito nakalagay sa bent coconut tree, sigurado ito na galing sa tamarind, ay ang direksyon nito papunta rito ay, check nyo, ay east. At kapag east, ay oras na para i-detect nyo ang baba nitong bent coconut. Itong elbow niya ang mismong pointer na dito yan sa kanyang baba. Okay, so sa example na ito ay missing ang bato. Dapat mayroong bato at ang bato ay may mga marka, katulad ng arrow, ng litra na nagbigay ng direksyon. So siguro kung merong ang treasure dito ay meron talagang bato yan. Bato ang lugar na ito na hindi ko nakita kasi napadaan lang kami at nagmamadali. Okay, mayroon kami kasing puntahan na isang site na may marka na araw. Kaya ito ay dinaanan ko lang at ibinahagi ko kung paano matiyak or at least ma-sure konti na merong nakabaon na treasure. So ito yung tamarind, century yan. Ito yung bent coconut. So ang direksyon niya ay papuntang east. So pwede. Kasi karamihan ng treasure na ginagamitan ng kahoy na marker ay nasa east ang item. So katulad nito, secondary marker ang bent tree. Tamarind, ang tamarind nga pala ay paborito na vegetable yan na pangricados ng Hapon. Kaya nagbaon sila sa mga tamarind or tinatawag na iba. Tama ba ko dyan? mga katiyats. Iba ba yung tamarind? Okay, so itong bent coconut tree ay dito yan sa elbow ang kanyang pointer. So sa baba nito. Kapag marunong na kayong magbasa ng mga sign na katulad nito, ay katulad din yan na nag-detect kayo ng lupa. Ang detection ay palaging meron yan sa lupa. Palaging meron kasi merong mga minerals ang lupa. Kaya ang sign at marker ay kapag legit ay malaking porsyento na makakuha. Ang detector naman at mga scanner ay nag-detect talaga yan at nag-scan sa lupa kahit na walang ginto. Kasi meron tayong mga minerals at mga mineralized rock. Kaya yun palagi ang nakikita sa scanner. Mga katiet sa mga bago pa lang. Kaya nga ako ang halaga sa akin ng mga scanner ay 50% at 50% din ang pagtingin at pagbasa ng mga marker. So sa isang lugar kapag mag-operate kayo, tatlo talaga yan ang mga marker ng Hapon. Merong old tree, merong bato na medyo malaki or malaki na may marka, at meron ding creek. Yung tatlo na yan, magkasama yan. Kapag ganun na mga setting, may bato, may old tree, and then may creek, lalo na ang bato ay may marka, sigurado na yan, mga katiyats. Kaya nga lang, merong mga treasure hunter sa bundok na nagmamarka sa bato eh.
Kaya dito tayo naliligaw sa mga ka-TH natin na nagmarka ng mga bato. Kaya akala natin tuloy ay gawa ng Hapon. Yun pala ay gawa lang ng mga desperadong treasure hunter. Kaya sa mga ka-TH natin ay huwag kayong maglagay ng mga marka sa bato. Lalo na mga kanji sign kasi maluluko tayo niyan. Tayo lang ang maluluko niyan eh. Ipaglaki ng inyong mga anak kapag nag-treasure hunt, naluluko rin eh. Kaya huwag magmarka sa mga bato. Okay, so ito lang aking maibahagi sa inyo sa mga novice lang sa treasure hunting. Mga bent or deformed coconut tree ay mga marker yan. Basta merong bato na malapit sa kanya, estimated distance 7 to 15 meters, and then ang bato ay may marka, and then merong creek. So kapag ganyan, merong creek, may bato na marka, triangulation marker na yan, mga ka-TH. Okay, so ako magpaalam na. Maraming salamat at huwag kalimutan mag-subscribe sa ating channel. Hanggang sa muli, see you in a next treasure hunting weekend.